Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Binulabog ng nakasusulasok na usok ang ilang ward ng Philippine General Hospital dahil sa sunog. Mabilis na inilikas ang mga pasyente kabilang ang ilang bit-bit pa ang kani-kanilang suwero. Umakyat pa sa ikatlong alarma ang sunog bago naapula. Ang latest, alamin natin sa live na pagtutok ni Ian Cruz. Ian. Mel, Vicky, Emil, isang sunog nga ang naganap sa isa sa pangunahing ospital ng bansa. Itong Philippine General Hospital. Ang mabuti na lamang, walang nasaktan sa nasabing sunog, ngunit marami nga ang kinailangang ilikas kanina. Mabilis na inilikas ang mga pasyente ng Philippine General Hospital matapos sumiklab ang apoy sa medicine ward ng gusali. Inilipat ang mga pasyente sa atrium o open area sa loob ng main building. Napuno pati ang open space sa harap ng ospital sa Taft Avenue. May mga pasyente rin na napadako sa Padre Faura Avenue sa tapat ng Supreme Court para takasan ng sunog at ang nakakasulasok na usok. Saan daw yung sunog? Ward 1 po. Pero anong sabi sa inyo, umalis na rin muna Lumabas kayo? po kami para safe po lahat ng mga tao. Si Sheila Domingo, nakasalang sa kanyang chemotherapy session nang maganap ang sunog. Pinalabas na kami dahil mausok. O, hindi namin kaya. Nagkikemo kami. Mahirap, natakot. Pero hindi naman kami nagpanik. Ayon sa Bureau of Fire Protection Manila, pasado alas 3 kaninang hapon nang sumiklab ang apoy. Hindi patukoy ang sanhi ng apoy. Ayon kay Dr. Jonas Del Rosario, tagapagsalita ng PGH, nagsimula ang sunog sa audiovisual room ng Department of Medicine ng ospital. Na-contain naman, no? Kaya lang, siyempre pumasok yung usok sa Ward 1 and 2, pati sa taas yung Ward 3 and 4. Kaya in-evacuate namin yung mga pasyente. Wala naman pong namatay, wala naman pong casualty. Umabot ito sa ikatlong alarma bago na-kontrol ng mga bumbero ganap na 3:45 ng hapon. Alas 4:30 naman ito idineklarang fire out. Vicky, ayon kay Dr. Jonas Del Rosario, pansamantala munang inilikas yung mga apektadong pasyente doon sa mga ward na hindi naapektuhan ng sunog. Kinakailangan pa raw kasi nalinisan at yaking wala ng usok at ligtas yung wards 1 to 4 bago ibalik doon yung mga nakakonfine na mga pasyente. Samantala yung DOH naman ay nakastandby kung kinakailangan pang mag-transfer ng mga pasyente mula nga rito sa PGH at inatasan na rin ng DOH ang lahat ng mga ospital na i-review yung kanilang mga fire evacuation plan at magsagawa ng risk assessment. Yan muna ang latest mula rito sa lungsod ng Maynila. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Nasagip naman ng mahigit 800 Pinoy at dayuhan na naging tila preso sa isang Pogo Hub sa Tarlac. Doon pinipilit umano silang mang-scam at sinasaktan pa pag hindi inabot ang kota ng mabibiktima. Mula roon nakatutok live si June Veneracion. June? Mel, naka-lockdown ngayon itong tinatayang 10 hektaryang compound na Pogo Hub dito sa Banban, Tarlac. Kaninang umaga ay niraid ito ng mga otoridad at dito ay nasagip ang daan-daang Filipino at foreigner na posibleng mga biktima raw ng human trafficking. Sakto ang pagdating ng mga tropa ng gobyerno kaninang madaling araw, kaya naharang ang ilang lumalabas ng compound. Ano yung susi ng sakyan? Patay. Nagsaning puwersa ang PNP, AFP at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK para isagawa ang raid sa compound ng Zone Yuan Technology Incorporated. Nakakuha sila ng search warrant matapos makatakas ang isang Vietnamese at magsumbong ng pananakit at serious illegal detention. Yung mismong establishment na ito legal, may mga papeles with PAGCOR and of course sa local government may mga papeles yan. But ang tinitingnan natin dito is how they operate. Number one, yung serious illegal detention na iniimbestigahan natin, yung human trafficking. Isinasagawa rin umano sa loob ang iba't ibang modus gaya ng love scam at cryptocurrency scam. May mga may mga kota-kota sila dyan. Kailangan makakuha ka ng at least 10 mabibiktima mo o kaya hindi ka pumasok sa kota and then nananakit na sila para ikaw ay magtanda. Extensive search is still ongoing.
sa mga buildings. And we understand that there is an underground establishment and maybe a tunnel which we're looking for. So, possibly, meron din silang torture chamber dito. Ngayong hapon, nasa mahigit 800 Filipino, Chinese, Malaysian, Vietnamese at iba pang foreigner ang na-rescue. Inaasahan ng mga otoridad na madaragdagan pa ito dahil ilang bahagi pa lamang ng compound ang kanilang nahahalughog. Hawak na rin daw ng mga otoridad ang mga sospek. May mga nakumpiska rin mga armas na nakuha sa mga kwarto. Aalamin pa kung legal ang mga ito. Maghahain din ng warrant ang PNP Anti-Cybercrime Group para makumpiska at masuri ang mga computer at iba pang gadgets sa loob. Bago mag-gabi, Mel, ay dumating dito sa compound ang mga taga Bureau of Immigration at hanggang ngayon ay ongoing yung ginagawang checking sa mga immigration papers ng mga POGO workers na nasa loob. Mel. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Patay sa pananambang ang isang prison guard ng Ilocos Sur Provincial Jail na dati ring pulis pero sinibak sa serbisyo. Nakatutok si Ivy Hernando ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Saglit pumarada ang isang motorsiklo sa tabing kalsada sa Bantay, Ilocos Sur. At nang may pumasok sa daan papuntang provincial jail na sasakyan ng isang prison guard, sinundan at dinikitan ito ng nag-abang na rider at pinagbabaril. Sa investigasyon ng Ilocos Sur Police, 7 tama ng bala ang ikinasawi ng 45 anyos na prison guard na si Jason Parchamento. Na-recover sa crime scene ang mga basyo ng kalibre 45 baril. Agad na tumakas ang sospek. Una tayo nga pa, damot na nagijay suspects tayo, damot na nagijay persons of interest tayo nga nakita tayo. Tinagkurangan mi nga talaga dita, at dahito'y nangitad ti seguridad. Tumangging magpaunlak ng panayam ang kinakasama ng biktima habang iniimbestigahan pa ng pulisya kung ano ang posibleng motibo sa krimen. Wala ring direktang sagot ang pulisya kung may kaugnayan sa krimen ang pagkakadismiss ni Parchamento sa PNP noon. Kune-question ng gobernador kung paano siya nakapasok at na-promote bilang prison guard 3 sa provincial jail. Hanarembeng, madama ko ngayon imbestiga rin, no? Kasi ano nga nakastrike dito yung provincial government. No, under my watch datan, dinamag ko tatigin ni provincial warden during my term nga nakastrike iso na dito yung PGIS. So nga kita sinuti ng pirma dayjay palakas ng PGIS. Ayon pa sa gobernador, 2022 nakapasok sa provincial jail bilang prison guard si Parchamento. Para sa GMA Integrated News, Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon, nakatutok 24 oras. Arestado naman ang 8 suspect sa Pasay City na gumagamit umano sa pangalan ng unang ginang para mangikil. Nakatutok si Bam Alegre. Exclusive. Sa undercover video na ito mula sa mga otoridad, kita ang isang lalaking kumakain sa isang restaurant sa Pasay kagabi. Hindi kita sa video ang kasama niya pero kitang may kausap siya habang nasa lamesa. Entrapment operation na pala ito na ikinasa ng Criminal Investigation and Detection Unit o CIDG laban sa suspect. Inirereklamo siya ng pananakot umano ng mga negosyante sa Pasay na ipapasara ang kanilang mga establishmento kung hindi magbibigay ng padulas. Nang maidokumentong pagtanggap ng suspect ng bulto ng pera mula sa kausap, inaresto na siya sa kasong robbery, extortion o pangungutong. Na-corner din ng mga otoridad ang mga kasama niyang nasa paligid lang ng isagawaang operasyon. Nagkaroon kami ng setup, gumamit kami ng isang complainant na magbibigay ng pera sa kanila. Yung tinatakot nila. Actually, yung usapan nila ngayon nasa 5 million. Pakilala umano ng suspect at ng mga kasamahan niya na naaresto rin ng CIDG. Mga government officials sila na konektado kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Matapos makipag-ugnayan ng pulisya sa opisina ng First Lady, pati sa ilang mga complainant, ikinasa ang operasyon laban sa mga suspect. Sinisikap ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang Malacanang. Babala lang po sa mga kababayan natin, lalong-lalo na itong gumagamit sa pangalan ng ating First Lady o sa Malacanang, na mag-ingat, kilalanin yung mga taong ito. Kasi wala hong katotohanan yung pinagsasabi nila na nangihingi ng pera o anuman ang ating First Lady Lisa Araneta Marcos sa mga sino man para makapesto. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga suspect sa mga bintang sa kanila.
Iimbestigahan pa ng CIDG-NCR kung gaano kalawak at katalamak ang kanilang operasyon. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Sa Cebu, pinilit umanong gumawa ng kalaswaan ang isang pasahero ng taxi ng mismong driver nito. Naharap siya sa asunto at ipatatawag din pati kanyang operator. Nahuli kamyan at nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisda. Sakay ng taxing ito sa Cebu City si Krista, di niya tunay na pangalan. Nagbigla raw hinipo ng driver ang kanyang hita. Ito ang dahilan kung bakit palihim niyang nirecord ang pinagagawa ng driver. Sa kabila ng kanyang pagtanggi, nagpatuloy daw sa pambabastos ang driver at nang dumating na sa kanyang destinasyon si Krista, ang driver huminto sa madilim na bahagi ng kalsada para magpakita ng kanyang pibadong parte. Niingon ko niya nga, kuay sana ang kanang kuan, kuay sana ang akong pliti niya, sukli ko. Kay dili man ko niya suklian, sir. Kay kanang iyas akong pa ugay-ugayon sa iyaha ba. Paghatag niya sa sukli, mo to ni karatil dayon kung kanang gawas dagan-dagan dayon. Matapos niya i-post ito sa social media, nakipag-ugnayan daw ang pamilya ng driver para humingi ng tawad. Subalit, desidido ang biktima na magsampa ng reklamo laban sa driver para di raw pamarisan. Dili man kamo ang naa sa akong sitwasyon, lumang kailan ako. Kanang what if sa dili na ko nahitabo or sa inyong igsuon. Okay ra, okay. Sa kanang ang iyang testimony man ni kuan kanang complainant. Then ato pong taga-chance po nga ma-explain po ang katong driver. Grave offense ni siya. Ang operator, doon na po yung responsibility kay nganong nikuha siya ni nga klase nga driver, kay dili man na pwede nga ang driver ay siya daan. Para sa GMA Integrated News, Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak, nakatutok 24 oras. Sa gitna ng mga hinaharap na kaso, personal na nagpahayag ng suporta kay Pastor Apollo Kibuloy ang mag-amang sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara. Dumalo pa sila sa vigil para sa pastor dito po sa Maynila kung saan binatikos din ang panukalang charter change at foreign travels ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Katrina Son. Mula Davao City, lumipad pa Maynila si dating Pangulong Rodrigo Duterte para dumalo sa ikapitong araw na prayer vigil sa Liwasang Bonifacio ng mga taga-suporta ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Sa kanyang talumpati, muli niyang binweltahan ang panukalang amyendahan ang saligang batas. Sabi ni dating Pangulo, pinakialaman na noon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang konstitusyon. At ngayon, ginagawa na naman ito ng isa na namang Marcos. Ito yung konstitusyon natin. Ang una talang gumalaw nito, iba-iba niya, si Marcos. After a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin, Marcos. Huwag kayong pumayag na gano'n. Kababuyan yan. Inulit niya ang kanyang hinalang bahagi ito ng plano para raw buwagin ang Kongreso at mapalitan ng Parlamento at mapanatili sa pwesto ng mga nasa kapangyarihan. Ang puntarya talaga nila, ito. Yung term extension. Huwag lang kayong magpaluko. Huwag kayong pumayag sa kabalustugan na yan. Masisira ang Pilipino. You would lose your direct vote. Bukod sa panukalang tsa-tsa, binanatan din ni Duterte ang foreign travels ni Pangulong Marcos. Si Marcos, pasyal na lang yan. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Malacanang tungkol sa mga sinabi ni Duterte. Dumalo rin sa vigil ang ilang kaalyado ng Pangulo, kabilang si Attorney Salvador Panielo na nagpahayag ng suporta sa Duterte-Duterte tandem sa eleksyong 2028. Ang sabi ko sa kanya, ngayon na ang pagkakataon na kayong dalawang magama ang humawak na kapangyarihan at maging presidente at vice-presidente ng bansa. Duterte! Duterte!
Dumating din sa vigil ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, pero hindi siya nagtalumpati. Naroon din sina Senador Robin Padilla, Bongo at Bato de la Rosa na kabilang sa mga humaharang sa pag-contempt ng Senado kay Kibuloy. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Naglabas na ang Senado ng show cause order para kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat arestuhin matapos siyang ipakontempt. Ito ay para sa paulit-ulit na hindi niya pagdalo sa pagdinig ng Senate Committee on Women para sa umano'y mga pang-aabuso ng pastor. Nakatutok si Mav Gonzalez. Natanggap na ng abogado ni Pastor Apollo Kibuloy ang show cause order ng Senado laban sa founder ng Kingdom of Jesus Christ. May 48 oras siya para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat arestuhin kahit pa ulit-ulit na inisnap ang mga pagdinig ng Senado. I cannot think of an acceptable reason na hindi siya paarestuhin. Lalo na kung mananatili siyang magsabing he sees no reason to honor the Senate's invitation or subpoena or show cause order. Kung seguridad ang issue, babantayan daw sila ng PNP at Senate Office of the Sergeant at Arms. Siniguro rin ni Senador Bato de la Rosa ang seguridad niya sa kanilang kustodiya. Safe siya dito kung arestuhin siya. Andiyan naman yung ating Sergeant at Arms. Aalagaan siya dito kung makulong siya dito. At nang tanungin kung posible bang hindi na lang ikulong si Kibuloy, depende sa decision ng Senate President kung may medical reasons or whatever reasons. Depende yan kung pagbigyan siya. All he has to do is to request. pero sabi ni Senadora Risa Hontiveros, gasgas na raw at hindi katanggap-tanggap ang medical condition bilang excuse. Kung walang paliwanag hanggang Biyernes, ay paaaresto na siya ng komite. Sabi naman ng abogado ni Kibuloy, pinag-aaralan pa nila kung personal na haharap si Kibuloy o susulat para magpaliwanag. All options are open, ano? We are deliberating still, no? But definitely we will comply with the show cause order. At paano kung parehong mag-issue ng warrant of arrest ang Senado at Kamara? Sinight in contempt at ipinaa-aresto na rin kasi si Kibuloy ng mababang kapulungan dahil sa hindi pagdalo sa mga pagdinig sa prangkisa ng SMNI. Kung ma-custody ng House, ay pwedeng hilingin ng komite namin, paharapin din siya rito. Or kung ma-custody ng Senate, ma-imagine ko na pwedeng hilingin ng House at wala namang bar sa pagkaalam ko na magpakita ng ganyang interparliamentary courtesy. Sabi ng chairman ng House Committee on Legislative Franchises, kung walang itinatago si Kibuloy, bakit hindi siya magpakita? Inimbitahan po siya 4 beses, ay pinagbigyan pa rin na on the special request of Attorney Topacio na bigyan po hanggang Biyernes. So talaga ho lahat ho ng pagbibigay at luwag ay binigay po namin during the 5-month hearing. Sinagot din ni Congressman Gus Tambunting ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na dapat bigyan ng patas na pagdinig si Kibuloy. Ginagalang po natin yung opinion niya. As far as due process concerned, dito po sa hearing po namin, 6 months has been given, 5 months of hearing, 6 hearings were conducted, and palagay ko mas maraming ang sinabi yung kampo ni SMNI kesa po sa mga congressmen. Puna naman ni Senador Hontiveros sa pagdalo ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Duterte sa prayer rally bilang suporta kay Kibuloy kagabi. Walang pigil sa patuloy na pagsingil ng accountability kay Kibuloy, kahit yung pagsalita nilang dalawa. Lalong naging mas klaro pa na intertwined talaga ang fortunes nilang dalawa. Ako, nagtataka, bakit nag-effort pa silang dalawa na dumepensa sa isang tao na akusado sa mga napakaseryoso at mabibigat na offenses. Sinagot niya rin ang mga pahayag ni VP Sara na politika lang ang mga pagdinig ng Senado kay Kibuloy.
Walang pinag-uusapang politika dyan. Simpleng karapatang pantao at dignidad ng mga tao at mamamayan na dapat dinedepensahan ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Hindi yung nag-abuso sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Muling iginiit ng Germany ang pagsuporta nito sa ating bansa sa usapin ng West Philippine Sea. Binigyan din ni Pangulong Bongbong Marcos na di kinikilala ng Pilipinas at ng kahit anong bansa ang 10-dash line ng China. Live mula sa Berlin, Germany, nakatutok si Rafi Tima. Rafi? Mag-aalas 12 ng tanghali ngayong araw dito, Mel, sa Berlin, sa Germany, kung saan nakaantabi tayo para sa gagawing press conference ng Pangulo kung saan ididetalye pa niya yung iba pa nilang napag-usapan sa kanyang pagbisita dito sa Berlin. Kaninang umaga ay nakapagsingit pa ng isang aktibidad ng Pangulo kung saan bumisita siya sa isang gas turbine plant. Kung matutuloy, katumbas ng 220 billion pesos ang halaga ng investment deals na maiuwi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagbisita dito sa Berlin, Germany. Kabilang sa mga Memorandum of Agreement na nilagdaan ay pamumuhunan sa isang planta na gagawa ng armor-protected cars at military-grade armored personnel carriers at solar cell manufacturing facility. Bagamat hindi direktang investment ang mga kasunduan, umaasa ang pamahalaan na hindi lang itutuloy kundi lalakihan pa ng mga potensyal na investors ang kanilang pamumuhunan sa bansa. I invite esteemed German business leaders to continue to keep in mind the Philippines as a reliable partner that can support your market expansion and your operations. Binigyang din ng Pangulo ang kahalagahan ng Germany sa ginagawang negosasyon ng bansa para muling magkaroon ng Philippines-EU Free Trade Agreement. Muli ring iginiit ng Germany ang kanilang suporta sa Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea. Mahalaga ayon sa dalawang leader ang pagsunod sa international law. Ayon kay Pangulong Marcos, bukas ang Pilipinas para pag-usapan ng issue pero dapat ito ay nasa tamang konteksto. Paalala ng Pangulo, walang kumikilala sa 10-dash line ng China na basihan nila sa pag-angkin sa malaking bahagi ng South China Sea. We have not rejected any proposals that China has made to us, but the premise is something that we question. Their territory follows what is now described as a 10-dash line. This is not recognized by any country, any international body, certainly not by the Philippines. We have the economic zone that China has already intruded upon. Until that premise that China has made in terms of all its discussions with the Philippines, then it's very difficult to see a way forward. We have the UN Convention on the Law of the Seas. We've got an arbitral tribunal. I believe it to be very important that each and everyone adheres to the legislation in place. We support the Philippines in ensuring that their rights are being protected. Mel, habang nakaantabi nga tayo sa press conference ng Pangulo ay naglabas ang Presidential Communications Office ng isa sa maraming pinag-usapan ni Pangulong Marcos at ni German Chancellor Olaf Scholz. Inamin ng Pangulo kay German Chancellor Olaf Scholz na problema pa rin ang droga sa Pilipinas pero anya ay ibang-iba na yung kanyang estilo kumpara sa nakaraang administrasyon. Ayon kay Pangulong Marcos, diametrically opposed siya sa estilong ginawa ng nakaraang administrasyon na masyado raw violente. Yan ay mga lilinawin natin mamaya kapag nagsimula na yung kanyang press conference. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.